Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Galit si Pulong mga kababayan kasi sinusulong mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang pagpasa ng anti-dynasty bill. Affected yung pamilya niya. Hindi na pwede yung pare-parehas na mga apelyido ang tumakbo sa national local positions mga kababayan kasi. Sabi ng ating Pangulo na pati yung mga nasa oposisyon, mga dilawan at makabayan na blacks, hindi makapaniwala. Paano hindi kayo maniniwala na ang nagsusulong mismo, yung mismong ating Pangulo? At ngayon nga po, nag-file na po ng bill sa Congress. Ang nagsulong si Sandro Marcos at saka si Speaker Boji D. Yan 2 hours ago pa lang sa report ng Philippine Star, House Speaker Boji D and Majority Leader Sandro Marcos filed the proposed Anti-Political Dynasty Act which seeks to bar relatives up to the 4th degree from holding key elective posts at the same time. Ayan House Bill number 6771. Ang author mismo ang nag-introduce si Faustino D, Speaker of the House. Tapos Majority Leader Sandro Marcos. Galit si Pulong mamaya. Basahin ko yung i-share ko sa inyo yung posisyon ni Pulong. Hindi siya makapaniwala. Anti-dynasty bill for real? Huwag nyo kaming gawing bobo. The Filipino people deserve genuine reforms, not political stunts. Ito na nga po yung genuine reform na sinasabi ninyo. Tatamaan kasi yung inyong pamilya. Diba kita niya Mr. Maravillas? Yung pamilya Marcos, di ba tatamaan? Tatamaan din, pero hindi personal yung interes ng ating Pangulong Bongbong, ng pamilya Marcos. Kaya ito yung gusto niya siguro na maging legacy. Tuldo ka na po ang pamamahala sa ating gobyerno ng mga magkakapamilya. Nakita ninyo sa Senado, 2 senador, minsan nga 3. Magkakapatid, mag-ama, mag-ina. Yung pamilya Villar, Cayetano, Estrada, Ejercito, Tulfo. Munti ka nang maging 3 yung Tulfo, mga kababayan sa Senado. So gusto itong tuldukan, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siya mismo yung nag-utos, bigyang priority ang pagpasa ng anti-dynasty bill. Pati yung Party List Reform Act, sinusulong ng ating Pangulo. At yung Independent Commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya. Di ba? Kaya nabigla yung lahat. Hindi nila inaasahan na mismong yung ating Pangulong Bongbong ang magsusulong nito. Kaya yung mga nasa oposisyon at mga makabayan black, hindi makapaniwala. But anyway, ito yung patunay mga kababayan na mali yung mga sinasabi nila. So, House Bill number 6771. Sabi dito, introduced by Representative Faustino D, si Speaker D, and Representative Ferdinand Alexander Marcos. The core of democratic governance is the principle of political equality, that every citizen should have an equal opportunity to participate in influence political decision making. Sabi sa kanilang explanatory note, Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution provides that the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. This constitutional provision embodies one of the fundamental aspirations of our democratic system, a political system characterized by fairness, equal opportunity, and genuine public service. However, despite this constitutional mandate, political dynasties have remained a pervasive feature of Philippine politics due to the absence of an enabling law that defines and prohibits them. Under this proposed measure, spouses
siblings, and relatives within the fourth degree, civil degree of affinity and consanguinity of a duly elected public officer are disqualified from simultaneously holding identified elective public positions. This bill is a faithful execution of the above constitutional provision, a strategic reform for good governance, in an assertion of the principle that public office is a public trust. It aims to uphold the integrity, competitiveness, and inclusivity of democratic institutions by ensuring that public office is earned through meritocracy and public confidence. Moreover, the bill reinforces the country's alignment with international democratic standards, bolsters compliance with human rights and anti-corruption commitments, and advances equitable political participation across all sectors of society. With this measure, Congress will finally fulfill its constitutional mandate to prohibit political dynasties and take a crucial step toward building a more inclusive and accountable political system for all Filipinos. In view of the foregoing, the immediate passage of this bill is earnestly sought. Ayan po, ang titulo nito, an act defining and prohibiting the establishment and perpetuation of political dynasties to promote equitable political participation. So, ang tawag dito, Anti-Political Dynasty Act. So, yan ang mga positions na hindi dapat sabay-sabay. Mula presidente hanggang sa punong barangay, sakop. Yan o. President, Vice President, Senator, House of Representatives, party list, kasama, Governor, Vice Governor, members, panlalawigan, City Mayor, Vice Mayor, Sangguniang Panlunsod, Municipal Mayor, Vice Mayor, Sangguniang Bayan, punong barangay o kasama for barangay level. Section 4, applicability. This act shall be applicable to the next election and to all subsequent elections thereafter. Kaya galit si Pulong po. Pag kumandidato si Sara Duterte, yan kung hindi ma-impeach. Ano ba? Hindi na sila pwede na magkandidato. Yung Davao, hindi na pwede. Yung alkalde, Duterte. Vice alkalde, Duterte. Sangguniang member, Duterte. Congressman Duterte, hindi na pwede. At hindi lang yung mga Duterte ang tatamaan nito, pati yung pamilya Marcos. So ano naman ang problema ninyo? Hindi lang naman kayo yung tatamaan. Lahat, sakop, alangan man exempted yung pamilya Marcos at Romualdez. The fact na sinusulong ito, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong at ang author mismo, si Boji, Speaker Boji D. at Sandro Marcos, ready na po ang pamilya Marcos na harapin ang ganitong realities na kailangan na talaga baguhin na natin ang sistema. Magkaroon tayo ng genuine political reforms. Ayan, Section 7, Effect of Violation of Prohibition. The COMELEC shall motu proprio or upon verified petition of any citizen of voting age deny due course to any certificate of candidacy filed in violation of Section 5 of this Act. And the votes cast for the disqualified candidate, if any, shall not be counted and deemed not counted, nor shall such candidate be proclaimed nor be qualified to assume office. Section 8, Implementing Rules and Regulation within 90 days from the effectivity of this Act, the COMELEC shall promulgate the necessary rules and regulation for the effective implementation of this Act. So ang utos ng ating Pangulo, ipasa agad ito. Pag naipasa agad, disqualified na yung mga Duterte na sabay-sabay magkandidato sa iba-ibang posisyon, presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, konsihal, pati punong barangay. At lahat, hindi lang yung mga Duterte, pati Marcos, in all Filipino Filipino candidates. Hindi na pwedeng sabay-sabay
kakandidato sa iba-ibang posisyon, mga kababayan. Ano kayo ngayon? Kaya galit na galit si Pulong? Affected match, mga kababayan? Tinawag niyang political stance. Yan, sabi dito. Nagpatama si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Administrasyong Marcos matapos ilabas ang panibagong listahan ng mga priority bills na iginiit niyang tila hindi tunay na reforma, kundi pagtatangkang iwasan ang isyu ng korupsyon. Ayon kay Duterte, halata umanong pagpapabango lamang ang ilang panukalang isinusulong kabilang ang anti-political dynasty bill na matagal nang pinangako ngunit ngayon lang muling naalala. Bakit? Kailan ba naging presidente yung ating Pangulo? Di ba 3 years ago pa lang? Siyempre, inuna muna yung mga importanteng legislation na makakatulong sa pagbangon ng ating ekonomiya. At tandaan natin, napakatagal ng panahon ito, nakasaad sa ating konstitusyon, 1987 Constitution. At even yung mga dilawan, after na to make over, mga kababayan, sa posisyon during the time of Cory, wala mang nagpasang anti-dynasty bill, wala mang nagsulong hanggang sa panahon ni Digong. More than 30 years of dilawan regime and hybrid dilawan. Ang mga Duterte, hybrid dilawan. Nagsulong ba sila? Hindi sila nagsulong, hindi nila naisip o intentionally, mga kababayan, talagang inignore nila ito, anti-dynasty bill. Pero tingnan ninyo yung ating Pangulo. Pagkaupo niya, mga kababayan, sa kalagitnaan ng kanyang term, sinulong niya ang reformang ito. Di ba dapat magpasalamat na lang tayo at isupport, imbes na magalit kayo, both the Dutertes, the Dilawans, Makabayan Black, na pinagdududahan ito, mga kababayan, kung sincero ba at hindi na lang ninyo isulong. Ba't kini-question ninyo yung sincerity na isulong ito? Ba't hindi na lang kayo tumulong sa pag-craft ng batas? Ito, opposition Solons urge Marcos to certify anti-dynasty bill as urgent. Yan sabi ni Laila de Lima. Kung totoong i-prioritize na lang din, bakit hindi pa ito itodo? At totohanin na, sabi ni de Lima. Ganon din ni Sindanya, Percy Sindanya. Prioritizing is not enough. He should certify these bills as urgent as soon as possible. Hindi na kayo nakontento. Mismo nga ang yung speaker yung nag-sponsor, pati si Sandro Marcos. Tumulong na lang kaya kayo sa deliberation. Kasi importanteng mapag-usapan itong maayos. Kaya ang term na ginamit po, priority bills. Hindi niya sinertify as urgent para mapag-aralan ninyong mabuti, hindi magkamali-mali. Ngayon, importante yung ating Pangulo mismo nagsusulong nito as priority bills. Ano't hindi na lang ninyo tulungan? Napaya kasi kayo. Kasi kahit nung panahon ni Pinoy, nakaalyado ninyo, hindi man nakapasa. Walang nagsulong para ipasa ang anti-dynasty bill. O di ba? 37 years yung lumipas after na pumipekto yung 1987 Constitution. Wala mang nagsulong nito na maipasa. Ngayon na may nagsulong na, mismo yung ating Pangulo ang nag-utos na i-prioritize. May komento pa rin kayo. Hindi nga nangyari sa dilawang administrasyon. Ba? Hindi na kayo makontento. Magpasalamat na lang kayo kasi nagsusulong nito mismo ang ating Pangulo at si Speaker Bojidi at mismo ang anak ng Pangulo, si Sandro Marcos. Di ba dapat ipagpasalamat ninyo? Naiinsulto kasi kayo, hindi kayo yung nag-initiate at hindi ninyo inaasahan na mismo ang ating Pangulo ang magsusulong. Napaya kayo Gaya ganun ang inyong mga reactions, mga pag-uugali. Lagi na lang kayo duda. Tumulong na lang kayo sa pagka-craft. Parang yung investigasyon sa flood control anomalies. Gusto ninyong agawin yung kredito sa ating Pangulo. Yung ating Pangulo mismo ang paimbestiga sa flood control anomalies, sa paglaban sa korupsyon. Di ba? Napapaya kayo sa mga actions ng ating Pangulo. Ito na naman, dahil sa anti-dynasty bill at doon sa tawag dito,
papalit sa ICI na mag-iimbestiga sa korupsyon. Sa mga infrastructure anomalies at saka sa Party List Reform Act, hindi ninyo inaasahan na yung ating Pangulo mismo yung magsusulong nito. Kaya ganyan ang inyong mga reactions. Masyadong mapait. si Pulong Duterte po, intindihan natin kung bakit ganon. Kasi nasanay sila na family business yung politika. Ayan yung naging reaction ni Pulong. Huwag nyo kaming gawing bobo. The Filipino people deserve genuine reforms, not political stance. Hamon ni Duterte sa Malacanang, unahin ang pagresolba sa mga usaping may agarang pangangailangan ng taong bayan. Kung talagang seryoso ang Malacanang sa pagreforma, sa reform, unahin nila ang pagsagot sa mga isyu na kailangan at agarang solusyon ng sambayanan. Lagi mang ganon yung mga sinasabi ninyo. Pero iba man yung inyong ginagawa. Isa kayong congressman. Ano ginagawa ninyo? Bilang mambabatas, hindi nga kayo mag-attend ng mga sesyon sa Congress. At ngayon nga, pinupuna kayo kasi may world tour kayo. 17 country yung lilibotin ni Pulong, mga kababayan. Sabi ni ACT Party List Representative Antonio Tinio, ano ba siya? Kinatawa ng distrito o Miss Universe? Mag-iikot po sa buong mundo si Pulong. Kaduda-duda ang intensyon, mga kababayan, sa pag-iikot. Last year, ganun din yung ginawa. Baka inihanda na po yung pinapasiguro na yung mga investments. Mga deposito. Mga deposito sa bangko. Baka niya matrace. Di ba po? Sabi ni Tinio, kaduda-duda ang timing ng request. Kinestyon ni ACT Party List Representative Antonio Tinio ang hiling ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na travel clearance para bumisita sa 17 na bansa mula December 15 hanggang February 2026. Anya inaasahan ng mga kinatawan si Representative Duterte ni Representative Duterte ang mataas na standard ng serbisyo, kaya dapat lang daw itong dumalo sa mga sesyon sa Kongreso. Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa 1st District ng Davao. Saka yung investigasyon ng Congress din po tungkol sa 52 billion na pork barrel fund, kung saan napunta. Di ba, mga kababayan? Ito yung dapat sagutin niya kung ano-anong pinakikialaman, pati yung anti-dynasty bill na sinusulong. Dapat nga matuwa sila na may Pangulong hindi iniisip po yung pansariling kapakanan. Kasi po, tatamaan yung kanyang pamilya dito sa sinusulong ng ating Pangulo na anti-dynasty bill. Hindi na pwede yung sabay-sabay na pagkandidato. Tapos yung negosyong politika, mga kababayan kasi. Kaya uminit yung ulo ni Pulong.